Sa ating huling pag-aaral, tinapos po natin ang chapter 18 kung saan nakita po natin that ang pinaka-punto ho ng kabanatang yon ay yung destruction ng Babylon or yung, we could say, yung parusa ng Diyos laban sa lungsod ng Babylonia. Sa panahon po ni Juan, noong unang taon, ang simbolo po ng lungsod ng Babylonia ay isang larawan po of the city of Rome. Because it was the Roman Empire during that time that we could say had captivity over the nation of Israel. Pero pagdating po dito sa ating kasalukuyan, ang nilalarawan po ng lungsod ng Babylonia ay ang buong mundo. All the world powers na umuusik po sa iglesia o simbahan ng Panginoong Hesukristo. Kaya lagi po natin tatandaan, nung unang taon, ang nilalarawan po ng Babylonia ay walang iba kundi ang Roman Empire. Pero sa ating kasalukuyan, ang nilalarawan po ng Babylonia is the entire world in its order against God. So yun po ang napag-aralan po natin. Pero pagpasok po natin dito sa chapter 19, nag-e-escalate po yung tinatawag kagalakan dahil po sa Panginoon at ang kanyang ginawa para sa kanyang mga alipin. So if we look into chapter 19, if we just break the sections, we can say that from chapter 19, verses 1 to 4, ito po yung tinatawag the threefold hallelujah. Okay? Number 2, pagdating po in chapter 19, verses 5 to 10, ito po yung tinatawag marriage supper of the Lamb. Okay? And lastly, mga kapatid, when you get to chapter 19, verse 11, to the end of the chapter, ito po yung tinatawag, the return of the King. Okay? So masasabi po natin, ang chapter 19 of Revelation ay nahati po sa tatlong seksyon. Unang-una from verses 1 to 4, yung tatlong hallelujah praise ng kalangitan. And then from verses 5 to 10, yan po yung tinatawag, the marriage supper of the Lamb, which Lord willing, next Friday, pag-aaralan po natin. At sa kahulian, the Friday after that, kung dodoobin po ng Diyos, pag-aaralan po natin yung tinatawag, the return of the King, also known as the second coming of Christ. Now, sa pag-aaral po na dumatipan, madalas po binabanggit yung tinatawag na araw ng Panginoon. The day of the Lord is near. The day of the Lord is dreadful. The day of the Lord is like a dark cloud. It is a dark time. Nang ibig sabihin, katakot-takot po ang mararanasan ng mga taong walang pananalig kay Jesus sa araw na ito. And usually, yung ibig sabihin po ng day of the Lord sa lumatipan, primarily in the books of Nahum, in the books of Zephaniah, in the books of Joel, doon po natin makikita, mga kapatid, that the day of the Lord, eschatologically, ay tumutukoy po at the second coming of Christ. At yan po ay mabubuo at matutupad dito po sa ating pag-aaral in Revelation 19, verses 11 and following. Pero as of now, we are going to focus dito po in verses 1 to 4 na kung tawagin po na marami, the Trinity of Hallelujahs, or the threefold hallelujah. Na bago ho natin talakayin yung tinatawag na threefold hallelujah ng chapter 19, upang maunawaan po natin maigi kung ano po yung nilalaman ng 4 na talatang ito, bagamat ang section po nito ay napakaikli, pero punong-puno po ng teolohiya. Pero bago ho natin malaman kung ano nilalaman ng 4 na teksto po nito, nais ko muna po ipaliwanag sa atin kung ano po yung mga nangyari sa nakaraan na kabanata. So balikan po natin ang chapter 18 because ang chapter 19 verses 1 to 4 ay bahagi sa isang mahabang seksyon that goes all the way back to chapter 18 verse 20. So tignan niyo po yung nakalagay dito sa chapter 18 verse 20.
Sabi ho dito, kaya kayong lahat na nasa langit, matuwa kayo dahil sa nangyari sa lungsod na iyon. Matuwa kayo, kayong mga propeta, mga apostol, at mga pinabalan ng Diyos, dahil hinatulan na siya ng Diyos sa mga ginawa niya sa inyo. So ang nilalaman po ng chapter 18 of Revelation is the avengement of God laban sa mga umusig at pumatay sa kanyang mga lingkod. Nang ibig sabihin, lahat ng mga Kristiyano na pinatay sa panahon po ni Kristo, maging sa panahon po ng dumatipan, alang-alang po sa kanilang pangangaral at sa kanilang pananampalataya kay Yahweh, lahat po yan mga kapatid ay binigyan po ng revenge ng ating Panginoon sa kanyang paghato sa masasama sa araw ng paghuhukom. Ngayon, may tatlong grupo na napag-aralan po natin in chapter 18. And the reason why we want to look into this is because they will play a huge parallel dito po sa chapter 19. Kung natatandaan po natin, may tatlong grupo na binabanggit po in chapter 18 na sila po ay nagdalamhati nung winasak po ng Diyos ang Babylonia. Unang-una, yung tinatawag po ng mga hari or kings. Okay? So kung babasahin po natin ang talata 9 of chapter 18 verse 9, tignan niyo po ang nakalagay. Iiyak ang mga hari na nakipagrelasyon sa kanya at nakisama sa kalayawan niya kapag nakita nila ang usok ng kanyang pagkasunog. Tatayo lang sila sa malayo at magmamasid dahil takot silang madamay sa parusa sa lungsod na iyon. Sasabihin nila, sayang-sayang ang sikat at makapangyarihang lungsod ng Babylonia. Sa loob lang na maikling panahon ay naparusahan siya. So kitang-kita ho natin, iniyakan ng mga hari ang mga ito sa chapter 18 verse 9. Yan yung unang grupo na nabanggit sa chapter 18. Yung ikalawang grupo na binanggit ay yung mga tinatawag na negosyante. Talatang 11 of chapter 18. Chapter 18 verse 11. Iiyak at magdadalhati sa kanya ang mga negosyante sa buong mundo dahil wala nang bibili na mga paninda nila. At kung ibababa po natin ang basa sa talatang 16, tignan niyo po ang kanilang sinabi. Verse 16. At sasabihin nila, sayang-sayang ang sikat na lungsod na iyan. Dati ang mga tao riyan ay nagdadamit ng mamahaling telang kulay ube o puti, ube at pula, at napalimutian ng ginto, mamahaling bato at perlas. Pero sa loob lang na maikling panahon, nawala ang lahat ng kanyang kayamanan. So the second group na binanggit po dito, mga kapatid, ay yung tinatawag na mga negosyante o sa wikang English, merchants. Okay? And that is in verse 11. We read that earlier. Ang mga merchants ay nagdamhati. Then the last group na binanggit po dito collectively ay makikita po sa talatang 17 of chapter 18. Chapter 18 verse 17. Pero sa loob lang na maikling panahon na wala ang lahat ng kanyang kayamanan. Tatayo lang at magmamasid ang mga kapitan ng barko at ang mga tripulante nila, pati na ang mga pasahero at ang lahat ng mga naghahanap buhay sa dagat, at habang minamasdan nila ang usok ng nasusunog na lungsod, sisigaw sila, walang katulad ang sikat na lungsod na iyan. At dahil sa kanilang kalungkutan, lalagyan nila ng alikabok ang ulo nila at mag-iiyakan. Sasabihin nila, sayang-sayang ang sikat na lungsod na iyan. Dahil sa yaman niya, yumaman ang mga may-ari ng barko na bumabiyahe roon, pero sa loob lang ng maikling panahon, nawala ang lahat. So, the third group na binabanggit po dito ay yung tinatawag mariners.
yung mga may koneksyon sa dagat. So, in chapter 18, may tatlong grupo na binanggit po dito, yung mga hari, merchants, and mariners. At ano po yung kanilang iisang sigaw? Sayang, sayang. Nawasak, nawasak. Sila'y nagdadalhati, sila po ay umiiyak. Nang ibig sabihin, ang iisang sigaw po nila ay tadtad at punong-puno ng kalungkutan. And why is that important? Because nagtiwala ho sila sa mundo. Ngayon, nung makita po nila sa araw ng paghuhukom na winasak ng Diyos ang mundo, kaya ho sila nalulungkot ay hindi dahil nawala po ang mundo sa kanila, kundi kung ano yung naranasan ng mundo sa araw ng paghuhukom, yun din ang kanilang mararanasan sa galit ng Diyos. There is great remorse because of the pain that is coming. Pero yung remorse po na yon ay hindi po dahil nagsisisi ho sila sa kanilang mga kasalanan, kundi they will not be able to experience yung kayamanan and joy or worldly joy dito sa mundo. So 3 groups ang nabanggit po in chapter 18. Now, why is that significant sa ating pagpasok sa chapter 19? Dahil may 3 grupo din na binabanggit. Now, let's go to chapter 19 and let us read verse 1. Chapter 19, verse 1. Pagkatapos, nakarinig ako na parang napakaraming tao sa langit na nagsisigawan, purihin ang Panginoon. O sa wikang English, Hallelujah. Purihin ang Diyos nating makapangyarihan dahil siya ang nagligtas sa atin. So, pagdating pala ho sa chapter 19, ang unang grupo na binanggit po dito ay tinatawag heavenly hosts or crowds na kung tawagin. Now, when you compare sa mga hari, ang mga hari in chapter 18 ay hindi nagsasabi, Hallelujah. Sila po ay nalulungkot. Na kung tawagin po ng ilan, a dirge. Kapag sinabi dirge, a funeral song, a funeral lament. Kagaya po ng pag-aaral po in the book of Lamentations, hindi lang po yan awit na pangkaraniwan. It is a funeral lament, a funeral dirge na kung tawagin. Pero pagdating ho dito sa heavenly host in chapter 19, instead of sila po ay malungkot, ang sabi ng Biblia, Hallelujah, ang dumalabas sa kanilang bibig. Now, if we want to ask the question, ano po ba ang ibig sabihin ng salitang Hallelujah? This is not a Greek word. This is a Hebrew word. Kasi in Greek, it's Alleluia. Pero yung original po sa Hebrew is Alleluia. At ang ibig sabihin po na salitang Allelu is a way of saying praise. Kapag sinabi mo Yahweh ang tinutukoy doon. So ang literal na salin po ng Hallelujah is purihin si Yahweh. Purihin natin si Yahweh. Dito ang nakalagay, purihin ang Panginoon. Which is correct, pero the more literal version is purihin si Yahweh. Now, the question might be, bakit kailangan po purihin si Yahweh? Well, sa isang praktikal na pag-aaral, mga kapatid, tuwing binabanggit po o sinisigaw po natin Hallelujah, we usually say Hallelujah kapag maganda yung napapakinggan natin. Kapag tayo po ay pinagpapala, either sa mensahe, pinagpapala sa mga awit o mga kantahan na napapakinggan po natin, napapa-praise the Lord, napapa-amen tayo, napapa-hallelujah. Alright? Subalit, pagdating sa Revelation, ang kanilang hallelujah ay hindi dahil may napakinggan po sila na magandang tugtugin o magandang awit. Ang rason ng kanilang hallelujah, mga kapatid, ay dahil tinupad ng Diyos ang kanyang pangako sa kanila dahil ang mga ito ay nakaranas ng kamatayan mula sa kamay ng Babylonia. Nang ibig sabihin, kung uulitin po natin ang verse 1, bakit po nila sinasabi Hallelujah? Purihin ang Diyos natin makapangyarihan
dahil siya ang nagligtas sa atin. Na mapapaisip ka, bakit sila nagsasabi ng hallelujah dahil siya ang nagligtas sa atin kung nasa langit naman sila? Have you ever thought about that? Nasa langit na sila eh. Bakit pa nila kailangan sabihin na dahil sa Kanya naligtas kami, nasa langit na nga sila? Kapag ikaw ay nasa langit, nangangahulugan, ligtas ka na. And the reason why sinasabi po nila yung mga salitang, hallelujah, dahil niligtas nyo kami, is because tatandaan mo natin, ang kaligtasan ay may tinatawag already and not yet. Nang ibig sabihin, sa ating kasalukuyan, the moment na tinanggap niyo po si Kristo, ligtas ka na at this very moment. Pero hindi pa ho natin nararanasan yung kabuuan na tinatawag na kaligtasan. At ano po yung kabuuan na binabanggit po dito? Sa ating panahon ngayon, the moment you accept Christ, ligtas ka na mula sa galit ng Diyos, pero hindi ka pa ligtas in the sense of natakasan, na pag-iwanan mo na ang ating makasalanan na kalikasan. The presence of sin. Even though we're saved, lagi po tayo nakikipagdigmaan sa ating makasalanan na laman. Even though we're saved, nakakaranas pa rin po tayo ng temptation, nakakaranas pa rin po tayo ng maling pag-iisip, maling pananalita, maling attitudes at times, because we're still in the realm of the sinful nature in the sense that although niligtas po tayo ng Panginoon, pero habang nandito po ho tayo, at hindi pa bumabalik si Kristo upang iligtas po tayo mula sa presensya ng kasalanan, we are still halfway there, so to speak. Okay? So ang nararanasan po natin is present salvation, but not final salvation. Pero dito in chapter 19, the reason why nag-hallelujah po sila is because nung hinatulan po ng Diyos ang lungsod ng Babylonia sa araw ng paghuhukom, at sila po ay winasak na po ni Yahweh, nangangahulugan, ng ibig sabihin po nito, wala na po ang presensya ng kasamaan sa kanila. Kaya sila nagsabi, hallelujah. So you think about that, mga kapatid. The first reason, we can put this, the first reason kung bakit po sinabi ng heavenly host, hallelujah, is because they are saved from the presence of evil. Salvation and power and glory be to our God. Which, isinalin po ng Tagalog translation po natin, purihin ang Diyos natin makapangyarihan dahil siya ang nagligtas sa atin. So why should we praise Yahweh? Kasi mga kapatid, darating po ang panahon, even in our lives, where tayo po ay ililigtas ng Diyos mula sa presensya ng kasalanan. Natatandaan niyo po ba yung katanungan po ni Apostol Pablo sa Roma 7? Sino ang makapagliligtas sa akin mula sa aking makasalanan ng pagkatao? That was a question that was asked 2,000 years ago. That was a question that was asked several years ago before the book of Revelation was even written down. And yet, sinagot po in Revelation 19 at the second coming of Christ. Ngayon, pagdating po in verse 2, matuwid at tama ang kanyang paghatol. Hinatulan niya ang sikat na babaeng bayaran na nagpasama sa mga tao sa mundo dahil sa kanyang imoralidad. Pinarusahan siya ng Diyos dahil pinatay niya ang mga lingkod ng Diyos. So ito po ho ang isa pang karagdagan. Bakit po sila nag-hallelujah? Because God's judgments are true and righteous. So yan pala ang isa pang rason kung bakit sila nag-hallelujah. Na nabanggit ko po sa inyo last week
that pagdating po sa panahon ng karangalan, na kung tawagin po sa wikang English, the day of glorification, kapag tayo po ay nakaranas ng being glorified, o kapag pumasok na po tayo sa tinatawag na perfect state, may iba na po yung ating nararamdaman, may iba na po ang ating pananaw pagdating po sa kaparusahan ng Diyos sa mga masasama. Nang ibig sabihin, habang hindi pa ho dumarating yung araw ng glorification, ano po ang nararamdaman po natin sa mga taong nasa impyerno? Siyempre, nalulungkot tayo. Siyempre po, tayo po ay, we could say, nahabag sa mga ito. Nagkakaroon po na matinding burden sa mga ito. Pero on the day of glorification, kapag pinalitan na po ng Diyos ang ating makasalanan na nature and has given us a perfect nature, hindi po lungkot, hindi po awa ang mararamdaman po natin, kundi kagalakan. Hindi po kagalakan in the way of sa pagiging sadista, na natutuwa tayo na buti nga sa inyo, buti nga sa inyo. Hindi ho ganon. Kumbaga, tayo ho ay natutuwa dahil natupad ang kalooban ng Diyos pagdating sa kanyang kabanalan. Kaya nga ang sigaw ng mga ito, hallelujah, because your judgments are true and righteous. Now, ang tanong po dito, ano po yung naging totoo at matuwid sa paghatol ng Diyos? Because in a sense, hindi lang po ito limitado lamang sa kanyang katangian. May tinutukoy po dito at may kinalaman po dito ang kanyang mga ipinangako sa kanyang mga lingkod. Basahin po natin muli ang Revelation chapter 6. Bakit po naging totoo at matuwid ang kanyang paghatol? Simulan po natin doon sa salitang totoo. Bakit po naging totoo ang kanyang paghatol? Revelation chapter 6, talatang 9, pababa. Revelation 6 verses 9 and following. Sabi ho dito, nang tanggalin ng tupa ang ikalimang selyo, nakita ko sa ilalim ng altar ang kaluluwa ng mga taong pinatay dahil sa tapat na pangangaro nila ng salita ng Diyos. Sumisigaw sila na malakas, Panginoon makapangyarihan, banal at tapat. Gaano pa po kami katagal na maghihintay bago ninyo hatulan at parusahan ang mga taong pumatay sa amin? Bawat isa sa kanila ay binigyan ng puting damit at sinabihang maghintay ng kaunting pampanahon hanggang sa mabuo ang bilang ng kanilang mga kapatid at kapwa naglilingkod sa Diyos na papatayin din tulad nila. So, ayon po sa nabasa natin in Revelation 19, bakit ang sigaw ng heavenly host, hallelujah, dahil totoo at matuwid ang iyong paghatol. Bakit naging totoo? Dahil nangako ang Diyos sa kanila in Revelation 6, kapag nabuo ito, hahatulan ko sila. Naging totoo ang Diyos sa kanyang mga pangako. So, bagamat sila po ay naghintay temporarily, at habang sila po ay yung mga iba na nasa lupa ay kailangan patayin, naging tapat at totoo ang Diyos sa kanyang paghatol. And the reason why itinuring po matuwid ang kanyang paghatol, mga kapatid, is because kung nabasa po natin kanina, the reason why hinatulan po niya ang lungsod ng Babylonia is because dinaya ng mundo ang mga tao para sa kasamaan. So kapag ang Diyos ay humahatol o kapag ang Diyos po ay nagbibigay po ng kaparusahan sa mga makasalanan, lagi po ito matuwid, mga kapatid. Na ang madalas po natin naririnig sa mga skeptics ng Biblia, lalo na po yung mga atheists, madalas po nila binabanggit, ang Diyos po ng Biblia ay napaka-immoral. And the question is, bakit po naging immoral ang Diyos sa kanilang paningin? Dahil kung ang Diyos ay isang maawain, mapagmahal na Diyos, bakit niya inutusan ang mga lingkod niya sa lumang tipan na patayin ang mga sanggol? Now, emotionally, mapapaisip ka, o nga mo, ano nga ba naman ang ginawa ng mga sanggol? Sabihin na po natin na likas sa kanila yung pagiging makasalanan. Kasi all of us has been born into sin. We all come from Adam. So hindi natin i-deny that kahit ang mga sanggol, they have a sinful nature. Pero yung patayin sila,
tagain sila, sunugin sila, wala kang ititira sa lungsod na iyon. Kagaya po na nangyari sa Jericho. Mapasanggol, mapamatanda, maliban lang dito, si Rahab, dahil tinulungan po niya ang mga alagad ng Diyos, pero ang lahat sa kanila ay inubos. Immoral daw ang Diyos. The reason why ang Diyos po ay matuwid sa kanyang pagbibigay hatol sa mga ganong klaseng mga konteksto is because at the end of the day, ang Diyos po ay banal. Hindi natin mauunawaan kung gaano kabanal ang Diyos. Tayo, kaya natin hinuhusga ng Diyos, bagamat wala tayong karapatan, is because nakatingin po tayo ng pagganito. Pero hindi tayo tumitingin pataas. In other words, iniintindi natin yung ating kapwa makasalanan. Pero hindi natin iniintindi kung ano yung nakikita ng Diyos, kung ano yung pananaw ng Diyos pagdating sa kasalanan. So para sa Diyos, wala siyang pinipili na edad pagdating sa kasalanan. Mapasanggol man o matanda, kapag ito po ay itinuring makasalanan po yan sa harapan ng Diyos. Ngayon, nung dumating ang state of glory in Revelation 19, ang sabi po ng mga tao, Hallelujah! Totoo at matuwid ang kanyang paghatol. So walang ginagawa ang Diyos na masasabi po natin hindi matuwid. Lahat ng kanyang ginagawa ay laging mabuti at matuwid, bagamat hindi ho natin nauunawaan. Just because we do not understand something does not mean God is wrong. Lagi ho natin tatandaan, His ways are higher than our ways. His thoughts are higher than our thoughts. So the second reason kung bakit po nila sinabi hallelujah, dahil ang paghatol ng Diyos ay totoo o tunay at matuwid. Ngayon pagdating po natin dito mga kapatid, again in verse 2, binanggit po dito yung mga salitang pinarusahan siya ng Diyos dahil pinatay niya ang mga lingkod ng Diyos. Kanina, binasa po natin ang chapter 6. Pero what if I told you, ang pagiging tapat at totoo ng Diyos ay hindi dahil lamang sa mga nabanggit in Revelation 6, kundi may nabanggit din po siya sa lumang tipan na tinupad po niya sa kabuuan sa araw ng paghuhukom. Simulan po natin dito in Deuteronomy chapter 32. Dito po tayo sa Deuteronomy chapter 32 verse 43. Deuteronomy chapter 32 verse 43. At may mapapansin po tayo dito. Deuteronomy chapter 32 verse 43. And let's see kung may hawig dun sa awit kanina. Sabi ho dito sa Deuteronomio 32:43, mga bansa, purihin nyo ang mga mamamayan ng Panginoon, sapagkat gaganti ang Panginoon sa mga pumatay sa kanyang mga lingkod. Gaganti siya sa kanyang mga kaaway, at lilinisin niya ang kanyang lupain at ang kanyang mamamayan. Rejoice, you nations, with His people, for He will avenge the blood of His servants. He will take vengeance on His enemies and make atonement for His land and people. Ano po yung napapasin po natin? In Deuteronomy, sino pong magre-rejoice? Well, the nations. In Revelation, sino po magre-rejoice? The heavenly hosts. You have an earthly nation, you have a heavenly nation. Pero hindi pa ako natapos dyan. Turn with me in Psalm 79. Psalm 79. And let us read mga kapatid, verse 10. Psalm 79, beginning at verse 10. Psalm 79, verse 10. Tignan niyo ho ang nakalagay. Huwag niyo pong hayaan na sabihin sa amin ng ibang mga bansa, nasaan na ang iyong Diyos? Habang kami ay nakatingin, ipaunawa niyo sa mga bansang ito na maghihiganti kayo sa kanila dahil sa pagpatay nila
sa iyong mga lingkod. Why should the nations say, where is their God? Before our eyes, make known among the nations that you avenge the outpoured blood of your servants. So, when you want to ask the question, bakit mo may hallelujah ang heavenly host? Kasi kung hindi hahatulan ng Diyos ang mga masasama dito sa mundo na pumatay sa kanyang mga lingkod, unang-una, hindi siya tapat sa kanyang mga salita. Pangalawa, hindi siya matuwid. Pangatlo, hindi niya ipinapakita na siya ang Diyos ng kanyang mamamayan. E nabasa natin kanina sa Psalm 79, O Diyos, wag mo hayaan na sabihin ng mga ibang tao na pumatay sa iyong mga lingkod, nasaan ang iyong Diyos? Pinatay namin ang kanilang mga lingkod. Pinatay namin ang lingkod ni Yahweh. Nasaan na siya? So dahil po hinatulan ng Diyos ang mga ito, ipinakita ho niya, I'm here. Ako ang Diyos nila. What you do to them, you have also done to me. Kaya dumating na yung tinatawag, araw ng paghuhukom. Now, when you get here to verse 3 of Revelation 19, balikan po natin. Revelation 19, verse 3. Sabi ho dito, sinabi nilang muli, purihin ang Panginoon, ang usok ng nasusunog na lungsod na papainlan lang magpakailanman. And again they shouted, Hallelujah! The smoke from her goes up forever and ever. So what's the next reason kung bakit may pangalawang hallelujah naman na nabanggit? The second reason, which is point number 3 po dito, is that God destroyed Babylon. Now, I want you to picture that, mga kapatid. Ihinagis ng Diyos ang mga ito sa lawang apoy. At sinabi po ng buong kalangitan, Hallelujah! Praise God! Sila ay winasak ng Diyos. Right now, parang hindi natin matake yun eh. Parang napaka-brutal yata. Right now, baka mag-iiyakan ho tayo dahil maawa tayo eh. But on that day, kapag pinalitan ng Diyos ang ating nature into perfection, hindi awa, hindi lungkot, hindi habag, kundi kagalakan. Hallelujah, because her fire, her smoke, her destruction is forever. Now, I want you to think about that. May mga minamahal po ng mga kaibigan, mga matatalik ko po na kaibigan, mga kapatid. But right now, hindi ko matake sa aking pag-iisip na makita po yung mga kaibigan ko na mga hindi mananampalataya na iahagis po sa lawang apoy at sasabihin ko habang sila po ay sinusunog sa lawang apoy, Hallelujah! Walang katapusan ang kanilang parusa. Hallelujah! As of now, parang hindi ko maisip na magawa yun. What I would probably say is, kagaya ng sinabi ni Pablo, Lord, blot me out of the book of life para lang maligtas sila. Pero on that day, ang sasabihin natin, purihin ang Diyos na walang katapusan ang parusa sa kanila. That's what holiness is going to be like on that day. That's what perfection is going to be like on that day. Yung mga binabahagian po natin ng mga tao na ayaw makinig, that we have cried for, that we have lamented over, that we have mourned for, on that day, kapag hindi sila nagsisi, we will say together with the saints, Hallelujah! Walang katapusan ang parusa ng Diyos sa kanila. Right now, we cannot fathom it. But on that day, yun din ang isisigaw natin. Why? Kasi ganon katindi ang kabanalan ng Diyos. Ganon ka-just ang Panginoon.
Ganong katuwid ang ating Panginoon. That's what's going to happen on that day. Now, it's interesting mga kapatid because when you go to Isaiah 34, this is actually a picture of Isaiah chapter 34. Basahin po natin. Isaiah 34 verse 10. Yung mga salitang ang usok nila ay umaabot at hindi tumitigil forever and ever is actually found in Isaiah 34 verse 10. Tignan niyo po yung nakalagay dito sa Isaiah 34 talatang G. Sabi ho dito, at hindi ito mapapatay araw at gabi. Ang usok nito'y papailan lang magpakailanman. Wala nang titira o dadaan man lang sa igong kahit kailan. Now, sa panahon po nito, ang Edom, mga kapatid, ay naging kaaway po ng mga Israelita because sa konteksto po of social oppression and injustice, sila po yung ginamit ang kaaway na hatulan po at usigin ang mga Israelita. Pero dahil tapat ang Diyos sa kanyang kasunduan sa mga lahi ni Abraham, ang sabi ho dito, their destruction, ang kanilang usok, is never going to end. Ngayon, ang ginawa po ng Espiritu Santo in Revelation, in-apply po niya ang imagery po na ito to Edom at inalagay po sa lungsod ng Babylonia. Nang ibig sabihin, pagdating po sa araw ng paghuhukom or yung final destination ng mga hindi mananampalataya ang lawang apoy, there is a never-ending destruction, never-ending sorrow, never-ending torment na mararanasan po nila. Never-ending. Yan yung binabanggit po ni Kristo, where the fire is not quenched at yung mga uod does not die. Yan yung binabanggit po ng Revelation. Day and night, their torment is forever and forever. So hindi po ito literal na usok, because the imagery is, yung usok po na yan is ascending forever and forever, and that simply means the destruction, the perishing of the people ay walang katapusan. Now, if we can use it in the most physical sense, kapag tayo po ay, nakaraan sa tinatawag na mapaso, kapag tayo po ay napaso, ang parang ang sakit eh. Pero walang tao sa kanyang matinong pag-iisip, kapag napaso na, ibabalik niya muli at maghihintay lang mga ilang segundo bago niya maranasan po uli. Yung nga lang, isang second lang na mapasok ka, ang habdi na, ang sakit na. But imagine, that pain infinitely increased at walang katapusan. Ang sakit mo. Sinasabi po ng karamihan that yung pinakamainit na apoy is blue flame. If that is true, this is no regular flame. Ito yung galit ng Diyos. It is an everlasting wrath. Now, I want you to put this into perspective. Bakit po tayo dapat mag-hallelujah sa biyaya ng Diyos? It's because the everlasting wrath that went on Christ na dapat mapunta sa atin, si Kristo ang sumalo po nun para sa atin. But there's an everlasting wrath na mararanasan ng mga tao wala kay Kristo, which whatever Christ experienced, they will experience at a greater degree. Or we could even say at an everlasting degree. So in other words, yung mararanasan sana ng mga tao na kay Kristo, na nararanasan po ng mga tao ngayon in this passage, Jesus took our place. But for them, though Jesus didn't take it for their place, they will feel it. They will experience it on that day. The everlasting wrath of God. E nakita naman po natin sa lumang tipan kung paano po magalit ang Diyos eh. That's just a glimpse sa galit na ipaparanas po niya sa mga tao sa kabilang buhay. Binuksan ng Diyos ang lupa sa panahon ni Korah, natakot ang mga tao. That's just a glimpse.
Wala pa yun. Nilunod po niya ang mga tao in the Red Sea, yung mga Egyptians particularly. That's just a glimpse ng kanyang galit. Pinatay niya si Uzzah dahil lang nilagay lang niya ang kanyang kamay on the Ark of Covenant. That's just a glimpse of God's wrath. Hindi pa yun. Pero ang mga ito, hinalitulad po sa isang usok na hindi natatapos. An everlasting wrath. Now, to put the picture even more in a more visual way, kung babasahin po natin ang Revelation chapter 14, yung binabanggit po dito mga kapatid is a recapitulation ng Revelation 14. At dito po tayo sa talata 9. Revelation 14 verses 9 and following. So yung binasa natin in chapter 19 is a recapitulation ng chapter 14 verses 9 and following. Sabi ho dito, sumunod pa ang isang anghel sa dalawang anghel na nauna. Sumisigaw din siya. Ang lahat ng sumamba sa alimaw at sa imahe nito at tumanggap ng tatak nito sa noo o sa kanang kamay ay makakaranas ng galit ng Diyos sapagkat parurusahan sila ng nagniningas na apoy at asupre sa harapan ng tupa at ng mga anghel ng Diyos. Ang usok ng apoy na magpapahirap sa kanila ay papailan lang magpakailanman. Araw-gabi ay wala silang pahinga sa kanilang paghihirap dahil sinamba nila ang halimaw at ang imahe nito at nagpatatak ng pangalan nito. So, what's the duration ng kanilang pagpaparusa? O what's the duration ng kanilang kaparusahan rather? There will be no rest or night for those who worship the beast. No rest. May mga ilan ho sa inyo that nakaranas po kayo ng 12-hour shifts, 16-hour shifts. Minsan wala kayong tulog. For some, 2 po ang trabaho ninyo, 3 ang trabaho po na naranasan ninyo noon. And you feel so weak when you get back home kasi wala kang pahinga eh. Wala kang pahinga dahil pagod ka. Ito, iba yung nararamdaman nila. Wala silang pahinga sa galit ng Diyos. No rest. So the second hallelujah, ayon po sa Biblia, at least the third point here, is God destroyed Babylon. Una, hallelujah, dahil niligtas mo kami sa presensya ng kasalanan. Pangalawa, hallelujah, dahil winasak mo na ang Babylonia. Ano naman po yung pangatlong hallelujah? Well, basahin po natin ang Revelation 19, verse 4. Revelation 19, verse 4. Lumuhod ang 24 na namumuno at ang 4 na buhay na nilalang at sumamba sa Diyos na nakaupo sa kanyang trono. Sinabi nila, Amen. Purihin ang Panginoon. The 24 elders and the 4 living creatures fell down and worshiped God, who was seated on the throne. And they cried, Amen. Hallelujah. Now, burahin ko muna ho ito. Nabanggit ko ho sa inyo kanina, in chapter 18, may 3 grupo na binanggit po dito at iisa lang po ang kanilang inaawit. Sayang-sayang. Woe, woe. Yun nangyari sa Babylon. In chapter 19, there's also 3 groups. First, the heavenly hosts. Secondly, the 24 elders. Third, the 4 living beings or creatures. Now, do you see a parallel between the two? 3. Merong inaawit ang mga ito pero hindi hallelujah. Pagdating dito, ang inaawit nila hindi kalungkutan. Sa mga sumamba sa Antikristo at natuwa at nagalak at namuhay sa pagiging makamundo, ngayon nagagalak sila pero pagdating sa araw ng paghuhukom, mapapalitan ang kanilang kagalakan ng kalungkutan.
Yun ang binabanggit po sa Kawikaan. There is a way that seems right to a man, but the end is destruction. Ang mga ito ay nakaranas, at least the heavenly host, nakaranas po yung mga lingkod ng Diyos ng usig, pag-uusig, kahirapan, kamatayan, na parang ang lungkot, pero sa huli, kagalakan. One is experiencing joy, but destruction is ahead. One's experienced suffering, but joy, everlasting joy, is ahead. One says, woe, woe. Yung isa naman, hallelujah. 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 So ang tanong, bakit nag-hallelujah ang 24 elders and the 4 living creatures? Bakit sila nag-hallelujah? Well, kung babasahin po natin ulit, lumuhod ang 24 na namumuno at ang 4 na buhay na nilalang at sumamba sa Diyos na nakaupo sa kanyang trono. Bakit kailangan banggitin that God is on His throne? Bakit hindi na lang sabihin, hallelujah, dahil sinamba nila ang Diyos? Tapos ang usapan. Bakit kailangan sabihin pa ng banal na Espiritu that they gave worship to Him who's on the throne? Kasi ang ibig sabihin na ang Diyos po ay nakaupo sa kanyang trono is that He is completely sovereign. He is in control of everything. Nagbagamat nakaranas po ng kamatayan, paghihirap ang kanyang mga lingkod, He is still on the throne. So in other words, bakit sila nagpuri? Is because, third point, God is sovereign. Now here's another question. Pastor, di ba ang Diyos Ama ay Espiritu? E di yung inuupuan niya parang spiritual chair. Hindi ho. Hindi siya literally nakaupo sa trono. This is known as anthropomorphic language. Nang ibig sabihin, sa panahon po nila John, nung unang taon, maging sa lumang tipan, kapag ang isang tao ay nakakita ng pangitain o narinig po nila ang isang hari ay nakaupo sa trono, ang nilalarawan at ang ibig sabihin po noon is that makapangyarihan yung nakaupo. Kontrolado niya ang lahat. Yun ang ibig sabihin na nakaupo sa trono. So dahil po ang Diyos, sa kabila namang naranasan ng mga saints na kahirapan, He is still in control of everything. And because of that, sinabi po ng mga anghel, Amen. Purihin ang Diyos. Now, the word Amen here is interesting. The word Amen ay katumbas ng salita tunay. Totoo. Totoo. Natatandaan niyo po ba yung sinabi po ni Kristo kay Nicodemus? Truly, truly, I say to you. Or kung King James ang gamit po natin, verily, verily, I say to you. Yung salita na ginamit ni Kristo doon, Amen, Amen. Totoo, totoo. Unless you're born again, you cannot see the kingdom of God. So ano po yung ibig sabihin ng Amen o totoo na sinasabi po ng 24 elders and the 4 living creatures? Ano po yung naging totoo kung bakit sila napahallelujah? Lahat na nabanggit po in verses 1 and 3, that God is true, God is righteous, God destroyed Babylon, God avenged the saints. Totoo ang Diyos na makapangyarihan. Totoo ang Diyos who is sovereign. And because of this, hallelujah. Hallelujah. Now, this has an Old Testament allusion to Psalm 106, kung ating po babasahin. Psalm 106, beginning at verse 48. Psalm 106, verse 48. Tignan niyo po ang nakalagay. Psalm 106, verse 38. 48. Psalm 106, verse 48. Thank you for that. Psalm 106, verse 48. Purihin ang Panginoon, ang Diyos ng Israel, magpakailanman.
at ang lahat ay magsabing, Amen. Purihin ang Panginoon. Now, in your translation of Psalm 106 verse 48, kung NIV ang gamit po natin, sabi po dito, Praise be to the Lord, or praise be to Yahweh, the God of Israel, from everlasting to everlasting. Let all the people say, Amen, praise the Lord. But the literal rendering, dun sa praise the Lord is, Hallelujah. Let all the people say, Amen, Hallelujah. Praise to Yahweh. So dito po humugot ang Revelation 19 verse 4 dahil sino talaga ang the people of God na magsasabi Amen? Sino po talaga ang magsasabi ng Hallelujah? E di yung mga tao na nasa kay Kristo. So I pray this evening mga kapatid sa ating pag-aaral that when you say Hallelujah, hindi lang po ito limitado lamang sa pinagpala ka ng Panginoon with financial blessings, o pinagpala ka with material blessings, o pinagpala ka with illumination from the Word, o pinagpala ka sa mensahe, o pinagpala ka because you've heard a beautiful hymn. Hallelujah in Revelation ay nakadikit sa matuwid na paghato ng Diyos sa mga masasama. And one day, kasama ho tayo dito na aawit sa ating Panginoon with the 24 elders, with the living creatures. Habang nakikita po ang kaparusahan ng mga masasama, we're going to say along with the saints, Hallelujah. Hallelujah. Sa mundo, iisipin nila, brutal, mga walang puso, walang awa, hindi ho. Kaya nila nasasabi yun because they haven't experienced perfection. We will experience it one day. They haven't experienced holiness. We will experience perfect holiness one day. And when that time comes, ang lahat ay magiging malinaw na sa atin. And we shall see Jesus for who He truly is. Kaya yan ang tatlong hallelujah sa chapter 9 verse 1 to 4. Hallelujah because God is true in His judgments. Hallelujah kasi winasak po niya ang mga masasama. At hallelujah dahil siya ay soberano. So with that being said mga kapatid, nawa po may natutunan po tayo sa 4 na talatang ito. And the next time we say hallelujah, let it always be in a righteous manner. Praise be to Yahweh sa lahat ng kanyang kabutihan. May mga katanungan po ba tayo ditong gabi mga kapatid? Brother Joe? Yung bang hallelujah, makasabihin natin na yung tapatan doon. Kasama na po yun. Kasama na yun. Kasama po yun. And ano po yung isa pa mo? Yun, nakalimutan ko yun. Mamaya. Naalala ko. Sige pa. Brother Joe? Ang amen, pwede ba sabihin so be it? Pwede rin po. Most of the time they render that as truly, let it be, so be it. So in other words, parang totoo ito, mangyari nawa. So along those lines. Okay. Anyone else have any questions this evening? May mga katanungan po ba tayo nitong gabi sa ating mga pinag-aralan? Any questions tonight? Yeah. Yung napag-usapan natin kanina sa triple hallelujah. Yung hindi ba nawawala yung ano roon, yung pananampalataya dahil kasi nasasabi nila hindi pa nakikita. Mm-hmm. Sabagay, kasi yun, pag nakita mo na, wala na yung hope. Yeah. Diba? Yeah. Pero You're absolutely right. masasabi mo bang hindi ba nawawalang pananampalataya doon pa to? Kasi hindi nila nakikita, katulad si John, di ba? Aha. Nung inutusan niya yung mga tauhan niya,
na tignan mo kung siya na ba yung ano, o makahanap pa tayo ng iba. Hindi ba ganyan din ang ano yan, ang pananaw ng mga ano yun, ng mga elders? In the sense of faith? Oo. Like, what do you mean by that po? Kasi inaano nila Panginoon eh. Sabi, kailan mo pang bibigay ng pusti ang pagkamatay namin. Parang nawawala yung faith. Oh no, yung tono po nun is not that wala silang pananalig sa Diyos. Kasi if that were the case, hindi sila hihingi sana ng justice. It's more of, yun na, how long? It doesn't mean that they're doubting. Kasi remember, in heaven, walang unbelief dun. Pero kasi yung tono ng pananalita ng elders, Oh, hindi po yung mga elders ang nag-ano nun. Yung mga pinatay na Kristiyano. yun. Hindi ba nawala pa ng patay? No. No, kasi ano humihingi po sila ng justice eh. So it would not be unbelief, it would be actually faith. It would be faith, not unbelief. Kasi bakit sila hihingi ng justice sa Panginoon if they do not believe na kaya niyang ibigay? So it would be faith. Yeah. I think it's more of, kaya notice how it says, how long? It's not how come you didn't do it. How long? So that means that alam nila ang Diyos ay makatarungan, pero ang dating sa kanila parang, when is that gonna happen? We're waiting for it. Yun. Yeah. So I wouldn't say it's unbelief. No. I wouldn't say it's unbelief. Okay? Anyone else? May mga katanungan po nitong gabi sa ating pinag-aralan. Any questions? Okay? Nanay, may tanong po ba kayo? Yung 24 elders, pastor, ano ba yun? Talagang matuwid sila, talagang matuwid. Walang sinawang kasalanan, o kahit nakasinungalingan, gano'n. Ibig sabihin, malinis talaga sila. Mga, sa aking pagkakaintindi, mga banal na anghel yan. Oo, anghel. Mga banal na anghel. Now, kung tatanungin po natin yung mga ibang Kristiyano, they would say that ang nilalarawan po ng 24 elders ay mga lingkod ng Diyos, 12 sa lumang tipan, 12 dito sa bagong tipan. Nang ibig sabihin, they think that bahagi dyan yung mga tribes of Jacob. May mga ibang version naman na sinasabi nila kasama dyan si Moises, si Abraham, si Isaac, at yung mga iba pang lingkod. Habang yung last 12, tumutukoy daw yan sa mga 12 alagad ni Kristo. I don't think so. I think that yung nire-represent po ng 24 elders, lalo na sa konteksto ng apocalyptic literature, ay mga anghel, mga representatives. So mga anghel po yan to my understanding. Yeah. Sila hindi tumalikod, no? Panginoon, no? Sino? Sila hindi iniwan yung kanilang State. state. I would say so kasi hindi sila mananatili ho dun if they have left their state. Hindi sila bahagi sa tinatawag na fallen angels, kung yun ang tinatanong po natin. No. Okay? Anyone else so? May katanungan? Mama Tess, may tanong po ba kayo? Pastor, sino yung yung apat na nilalang na buhay? Mga anghel din po sila na ibang klase nga lang po na anghel. Klase na yun. Kung di po nagkakamali, ang four living beings na kung tawagin, ang mga ito, sila po ay parang may kahawig doon sa tinatawag ng mga cherubim sa panahon po ng nila Ezekiel. So malapit po ang kanilang appearance sa mga cherubim. Pero hindi sila cherubim. Mga four living creatures po ang tawag sa kanila. May mga ilan na nagsasabi that ang kanilang ministeryo is more on prophecy, may prophetic ministry sila. Maaari, pero hanggang doon lang po ang ating impormasyon. Mga anghel po sila na. So ang very bizarre sa ating human visual pagdating po sa mga anghel na ito is that yung itsura ng mga anghel po na ito, mga kapatid, nakakaiba eh. Kakaiba. Ang kanilang mga mata is all over the place. Sa harapan at sa likod. Punong-puno sila ng mga mata.
Hindi magandang anghel. Maganda sila, Nay, pero hindi maganda sa ating paningin kasi it's not normal sa atin. Hindi tayo nakakita ng ganun eh. Kaya habang dinidescribe po ni John, yung nakita na sabi niya, yung isa dito ay parang may ulo na parang leon. Yung isa parang leopardo. Yung isa parang tao. Pero punong-puno po ng mata. How that looks like, it's bizarre, humanly speaking. Okay? Hindi siya pangkaraniwan. Iba rin yung therapy sa ano. Iba pa ho ang therapy. Iba pa ho yun. Okay? So, sa ating pag-aaral of the Bible, we see that yung mga functions of angels ay naiiba. May tinatawag na cherubim. They are the guardians in the presence of God. May tinatawag po na seraphim. Lumilipad po sila near the presence of God. Kaya lang nakatakip ang kanilang mga mukha. Then you have yung tinatawag na 4 living creatures. Then you have yung 24 elders. And then yung Archangel Michael. And then you have Gabriel, who stands at the presence of God. So, marami ho sila. Okay? Alright. Anyone else have any other questions? Meron pa ako isang... Sige ha, sige ha. Hindi ho ito. Tatanong ko lang ho kung literal na doon sa Matthew 5:29 yung mahipo ko lang ang laylayan ng gagaling na. Yung dinugo, totoo. Matthew 5? Ano yung literal na nahipo yung laylayan ni Jesus? Hindi Matthew Wala 5. sa Matthew 5. Ay, hindi Matthew. Ay, hindi. Sa Lucas. Hindi, teka. Baka Lucas 11. Marcos pala. Mark? Mark 5:29. Yung mahipo ko lang ang laylayan, di ba? Literal ho ba yun na nahipo yung laylayan ng ano? Kasi historical narrative po siya eh. Literal po yun. Yun lang gusto ko malaman. Literal po yun, ma. Okay. 12 years Anyone else have any other questions? Yun 12 na... Ito, di ba hindi mamanghil ay mga espiritu din yan? Mga espiritu po yan. So, yung bang maraming mata, masasabi natin ano yan, hindi physical na maraming mata. No. Hindi siya physical kagaya po natin, pero ang description po ni John is that it's more parang ganito ang itsura. Lagi ganun yung salita ni John. Like as, or as like this, as like that. Pero, look like a symbolism lang yung If there is a symbolism, it would mean that sila yung mata ng Diyos. Oo. In the sense that, kasi may binabanggit po sa Biblia sa Mateo 18, that even our angels report to God daily. Yeah, yun na So nga. kung yung mga anghel natin na nagre-report sa Panginoon, hindi rin imposible ang mga ito with all those eyes represent yung kanilang scouting report Yeah. dun sa mundo at maybe they're reporting to God. Yun lang ang ano ko, hindi talagang maraming mata ko. Kung bakit ano nasisiyasat nila, nakikita nila yung... It could be, it could be. Based on the description na nakita ni John, they had many eyes. So either or, it's not normal para sa atin. Yeah. Okay? Anyone else have any other questions? Pastor, yung cherubim, anghel ba rin yun? O, Anghel din po yun. pero iba itsura nila. Iba po itsura. Kung natatandaan niyo ho yung nagbantay sa Garden of Eden, cherubim po yun. Cherubim. Yeah. So, Maganda ang itsura nila. ha? Maganda ang itsura. Hindi yung maraming... Well, kung babasahin po natin ang Ezekiel chapter 1, at kung hindi po nagkakamali, Ezekiel chapter 10 and chapter 13, makikita niyo ho doon ang itsura ng cherubim. Hindi sila... Hindi natin masasabi that sa unang pagtingin natin, wow, ang ganda. We would say, baka matakot pa nga ho tayo kasi it's not ordinary sa atin. Yeah. Okay. So Ezekiel 1, doon natin makikita. Matter of fact, kung hindi ako nagkakamali, yung nakita po ni Ezekiel in Ezekiel chapter 1, ang sabi po doon yung mga cherubim po na yun, parang may mga gulong na umiikot na napakabilis. So, it's kind of bizarre. Hindi yung drawing na ang gaganda. Hindi ba may drawing na parang... Hindi yung nakikita ho natin sa Hallmark na may mga yun. pero hindi ho. Hindi ho.
Kung ilalagay po nila yung biblical description ng mga anghel sa Hallmark cards, walang bibili. Scooby-Doo. Because it's very, it's, yeah. It's not cute according to our worldly standards. Ibang klase. Okay? Anyone else may mga katanungan nitong gabi? Any other questions? Ninang, may tanong ko kayo. Okay? Alright, so kung wala na po tayong katanungan mga kapatid, magbigay na po tayo ng doxology sa ating Panginoon. Purihin po natin siya.